Sa isang lumang-lumang kapitbahayan, may isang dalagitang morena na nagtitinda ng pagkain sa kalye araw-araw. Bawat araw, inilalaan niya ang kanyang huling pagkain para sa isang matandang lalaki na naka-wheelchair. Pinagtatawanan siya ng mga tao, tinatawag na tanga, sinasabing niloloko lang siya. Ngunit isang araw nawala ang matanda, nag-iwan lamang ng isang liham na may address ng isang magarbong hotel. At nang pumasok siya sa mga pintong iyon, ang katotohanang natuklasan niya ay nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, sabihin mo sa akin kung saan ka nanonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa akong maibahaging mga kwentong nakaaantig ng puso sa iyo bukas. Ang Barangay San Roque ay hindi ang uri ng lugar na napupunta sa mga postcard. Ang mga sementadong daan ay basag-basag, ang mga gusali ay kupas na, at ang tanging luntiang bagay ay nagmumula sa mga damo na tumutubo sa mga siwang ng semento. Ngunit sa isang makitid na sulok ng kalsada, sa ilalim ng lilim ng isang luma at nakalaylay na puno, isang babaeng nagngangalang Maya Santos ang nagbubukas ng kanyang pwesto ng pagkain tuwing umaga, walang palya. Siya ay 24 na taong gulang, maliit ang pangangatawan, may balat na kulay kayumanggi, at buhok na tinalian sa isang pusod na halos hindi makayanan ang kapal nito. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng pagod ng isang taong masyadong maraming pinagdaanan sa murang edad. Ngunit kapag siya'y ngumingiti, lumalambot ang lahat. Wala siyang gaanong pag-aari. Ang kanyang puwesto ay gawa sa pinagtagpi-tagping tabla, pinagsama-sama ng mga kinakalawang na pako at dasal. Ang isang pansamantalang yerong bubong ay kumakalampag sa tuwing humahangin. Ang karatulang may nakasulat na lutong bahay ay sulat kamay, medyo tabingi ngunit maliwanag. Ang kanyang menu ay simple: kanin, sinabawang munggo, niligis na kamote, at paminsan-minsan, pritong pagkain kapag kaya niyang bumili ng mantika. Ngunit ang lasa ay tapat, ginawa ng may pag-iingat, at alam iyon ng kanyang mga suki. Pumupunta ang mga tao dahil nagluluto si Maya ng may pasensya na halos nakalimutan na ng karamihan. Nakatira siya 3 kanto lang ang layo, sa isang solong kuwarto na inuupahan niya sa likod ng isang saradong labahan. Walang gripo sa kuwarto at ang kuryente ay kumikindat-kindat sa gabi. Nagluluto siya sa isang malamig na kalan, naliligo ng malamig na tubig mula sa isang timba, at madalas na natutulog ng gutom. Ganun pa man, tuwing madaling araw, itinutulak niya ang kanyang kariton papunta sa pwesto sa tabi ng puno at nag-aayos na parang orasan. Hindi dahil malakas ang negosyo. Karamihan ng mga araw ay halos hindi siya kumikita, kundi dahil binibigyan siya nito ng layunin. Binibigyan siya nito ng ritmo. Nang hapong iyon, tulad ng marami pang iba, matindi ang sikat ng araw. Ang amoy ng pawis at usok ng kalye ang pumupuno sa hangin. Pinunasan ni Maya ang kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang manggas at bumaling para haluin ng isang kaldero ng munggo. Doon niya siya napansin muli. Parehong oras, parehong pwesto. Isang matandang puting lalaki na nakaupo sa isang lumang wheelchair sa gilid ng kalye. Hindi siya nagsasalita, hindi kailanman. Ang kanyang mga damit ay halos sira-sira na. Ang kanyang sapatos ay walang sintas. At ang kanyang mukha ay parang hindi nahugasan sa loob ng maraming araw. Ang kanyang wheelchair ay lumalangit-ngit sa tuwing aayusin niya ang sarili. Isang gulong ay halatang wala sa balanse. Nakita niya siya sa unang pagkakataon mga 1 buwan na ang nakalipas. Bigla na lang siyang lumitaw. Dahan-dahang itinutulak ang sarili sa basag na semento, walang ingay maliban sa paminsan-minsang langit-ngit ng kanyang mga gulong. Sa una, ginawa ni Maya ang ginagawa ng karamihan, tumingin, pagkatapos ay umiwas ng tingin. Ngunit may isang bagay sa kanyang katahimikan na nakakuha ng kanyang pansin. Hindi siya namamalimos, hindi nag-aabot ng kamay o humihingi ng tulong. Nakaupo lang siya roon, nanonood. O baka hindi man lang.
Nakayuko ang kanyang mga mata na para bang humihingi siya ng tawad sa kanyang pag-iral. Nagbubulungan ng mga tao. Sabi ng isang lalaki sa hintuan ng bus, baka delikado siya. Isang babaeng bumibili ng saging ang bumulong. Bakit naman nandito ang isang puti na ganyan ng itsura? Baka adik. Isang tinedyerang ngumisi. Baka baliw lang. Narinig ni Maya ang lahat, ngunit nakita rin niya ang hindi nakikita ng iba. Ang paraan ng panginginig ng kanyang kamay kapag humahangin, kung paano niya sinusubukang itago ang kanyang ubo sa manggas ng isang Amerikanang walang lining. Sa pangalawang pagkakataon na nakita niya siya, dinalhan niya siya ng isang mangkok ng kanin. Hindi siya gaanong nagsalita. Inilagay lang ito sa isang plastik na upuan malapit sa kanyang wheelchair. Tumingala siya, nagulat, pagkatapos ay tumango ng isang beses. Yun lang, walang salamat, walang mga tanong. Hindi niya kailangan ang mga iyon. Mula noon, naging isang tahimik na ritual na ito. Bawat hapon, kapag tapos na ang dagsaan ng tao at may natitira pa siyang kaunting pagkain, ibinibigay niya ito sa kanya. Minsan, isang buong plato. Minsan, isang dakot lang ng kamote. Hindi niya kailanman tinanong ang kanyang pangalan at hindi rin niya ito sinabi. Tinawag siya ng lahat na John. Isang araw, hinila siya ng kanyang kaibigang si Tess na nagtitinda ng prutas ilang pwesto ang layo. Patuloy mong pinapakain ang lalaking yan na parang responsibilidad mo siya. Sabi niya, pinagmamasdan si John nang may hinala. Paano kung nagkukunwari lang siya? Paano kung pinagmamasdan ka niya, naghihintay na gumawa ng isang bagay na masama? Napabuntong hininga si Maya. Kung ganoon nga, kalmado niyang sabi, siguro ako na ang magiging tanga na nagpakain sa isang taong hindi karapat-dapat. Pero, mas gugustuhin kong maging tanga na iyon kaysa sa taong binaliwala ang isang nagugutom. Umiling si Tess. Besh, masyadong malambot ang puso mo. Siguro, sabi ni Maya. Pero ang pagiging malambot ay hindi nangangahulugang tanga. Nang hapong iyon, iisang plato na lang ng pagkain ang natitira sa kanya. Kanin na may munggo at isang pirasong karne. Kumakalam ang kanyang tiyan. Hindi pa siya kumakain buong araw. Tiningnan niya ang plato. Pagkatapos ay si John na hindi gumagalaw mula sa kanyang karaniwang pwesto. Ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata ay mas malalim kaysa karaniwan. Bahagya siyang nanginginig kahit hindi naman malamig. Lumapit siya at inilagay ang plato sa tabi niya. Ito na lang po ang mayroon ako ngayon, sabi niya. Maghahanap na lang po ako ng iba mamaya. Matagal siyang tiningnan ni John. Ang kanyang mga mata ay kulay abo-asul, kupas ngunit alerto. Ang kanyang mga kamay ay nag-hover sa pagkain sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ang kutsara. Muli siyang tumango, wala pa ring salita, ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang kanyang mga mata habang kumakain. Naupo si Maya sa gilid ng daan, pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan. Tinitingnan sila ng mga tao at nagpapatuloy sa paglakad. Isang lalaki ang kumunot ang noo at bumulong. Anong ginagawa niya kasama yan? Isa pang babae sa kabilang kalye ang tumawa sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi kumibo si Maya. Sanay na siya sa panghuhusga. Sinusukat na ng mga tao ang kanyang halaga mula pa noong bata siya. Masyadong mahirap, masyadong maitim, masyadong tahimik. Ngunit ang sandaling ito ay hindi tungkol sa kanila. Tungkol ito sa lalaki sa harap niya, isang taong nakalimutan, isang taong hindi nakikita, at sa maliit na desisyon na ginagawa niya araw-araw na makita siya. Nang gabing iyon, nang magsara siya ng tindahan at hilahin ang kanyang kariton pauwi, nangangalay ang kanyang mga paa at kumakalam pa rin ang kanyang tiyan. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na matatag, isang bagay na tama. Nang gabing iyon, nakahiga sa kanyang manipis na kutsyon, naisip niya si John, ang paraan ng kanyang dahan-dahang pag-nguuya na parang bawat subo ay kailangang paghirapan kung paano siya hindi kailanman umaasa, tumatanggap lamang. Hindi niya alam kung sino siya o kung saan siya nanggaling,
Ngunit alam niya ang kanyang nakikita, isang lalaking walang anuman at hindi humihingi ng higit pa sa ibinibigay. At minsan, sinabi niya sa sarili habang papatulog, sapat na yon na dahilan para magmalasakit. Darating ang susunod na araw. Babangon siyang muli, magluluto muli, magbebenta muli. At kapag tumama ang alauna, kung lilitaw si John, handa na siya. Dahil kahit sa isang lungsod na bihirang magbigay pabalik, nagpasya si Maya na magbigay pa rin. At baka lang, may kahulugan ang desisyong iyon. Halos isang buwan na ang nakalipas mula nang unang iniabot ni Maya ang platong iyon ng kanin at munggo sa tahimik na matandang lalaki sa kinakalawang na wheelchair. Ang lalaking kilala pa rin niya bilang si John. Ngayon, ang kanilang routine ay halos naging sagrado na. Araw-araw, bandang hapon, ngunit laging bago mag-2:00, lilitaw siya na parang orasan sa gilid ng kalhalos isang buwan na ang nakalipas mula nang unang iniabot ni Maya ang platong iyon ng kanin at munggo sa tahimik na matandang lalaki sa kinakalawang na wheelchair. Ang lalaking kilala pa rin niya bilang si John. Ngayon, ang kanilang routine ay halos naging sagrado na. Araw-araw, bandang hapon, ngunit laging bago mag-2:00, lilitaw siya na parang orasan sa gilid ng kalye. Dahan-dahang gumugulong patungo sa lilim ng puno malapit sa kanyang pwesto. Hindi na kailangang hanapin ni Maya si John. Sa paanuman, lagi niyang nararamdaman kapag malapit na siya. Ang tunog ng hindi pantay na gulong na gumigiling sa basag na semento ay naging pamilyar na, halos nakapagpapakalma. Napapansin ng mga tao, syempre. Sa isang lugar tulad ng San Roque, halos walang nakakaligtas sa mga mata. Ang matandang may maputlang balat at tahimik na bibig ay hindi taga roon. Malinaw iyon, kakaiba siya sa lahat ng paraan. Siya ay puti, mag-isa, at halatang pagod na sa buhay. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ng mga tao ay hindi ang kanyang presensya, kundi ang kanyang katahimikan. Hindi siya nagsasalita, hindi kumikilos, hindi humihingi. Nakaupo lang siya. Ang ganong uri ng katahimikan ay nagpapabagabag sa mga tao. Napansin din iyon ni Maya. Nakita niya kung paano sila tumugon sa kanya. Isang pares ng mga tinedayer ang minsang bumulong ng malakas para marinig niya. Tinatawag siyang multo, isang halimaw. Isang matandang babae na puno ng groceries ang mga braso ang bumulong na malamang ay isa siyang adik na nawala sa sarili. Isang lalaki na may malinis na uniforme ng delivery ang nangumisi habang dumadaan, umiiling na may kasamang pagkasuklam. Hindi sumagot si Maya ni minsan. Wala siyang kailangang patunayan sa kanila. Ang mahalaga sa kanya ay araw-araw, kapag inaabot niya sa kanya ang pagkain. Minsan mainit na kanin, minsan munggo na may nilagang itlog, minsan tinapay at sabaw lang. Tinatanggap niya ito ng may tahimik na dignidad. Walang salita, walang hiling, isang maliit at pagod na tango lang na mas marami pang sinasabi kaysa sa anumang salita. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumago ang kanyang kuryosidad tungkol kay John. Nahahanap niya ang sarili na iniisip siya sa gabi, nag-iisip kung sino siya bago siya hinubaran ng buhay ng lahat. May isang tiyak na composure sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili, sa kabila ng punit na damit at sirang sapatos. Napansin niya ang isang mahabang peklat sa gilid ng kanyang leeg, halos nakatago sa ilalim ng kuwelyo ng kanyang kamiseta. Ang kanyang mga kamay, bagamat magaspang at kupas, ay matatag kapag hawak niya ang kutsara. Hindi siya nanginginig dahil sa sakit o gutom. Kumikilos siya na parang isang taong dating may kontrol at kamakailan lang ay tinanggihan nito. Isang Huwebes ng hapon, nagpupunas si Maya ng kanyang maliit na counter matapos ang dagsaan ng mga kumain sa tanghalian. Mas tahimik ang kalye kaysa karaniwan. Ang hangin ay amoy sunog na mantika at inihaw na mani mula sa isang kalapit na nagtitinda. Nasa karaniwang pwesto niya si John, dahan-dahang tinatapos ang isang mangkok ng sabaw ng lentil na ibinigay niya kanina. Ang kanyang mga mata, gaya ng dati, ay nakayuko. Doon ito nangyari.
Isang itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa kabilang kalye. Bago ang modelo nito, walang bahid dungis. May tinted na mga bintana at chrome na palamuti na sumasalamin sa sikat ng araw. Ang ganoong uri ng sasakyan ay hindi bagay dito. Huminto si Maya sa kanyang ginagawa at nagmasid. Bumukas ang pinto ng driver at isang matangkad na lalaki ang lumabas. Siya ay puti, mga nasa huling 50s marahil, nakasuot ng isang light gray na suit na akmang-akma na parang kahapon lang ipinatahi. Ang kanyang sapatos ay makintab, ang kanyang buhok ay pilak, maayos na nakasuklay pa atras. Tumayo siya roon, sandali, nagmamasid sa paligid. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay tumuon kay John. Napansin ni Maya ang isang kislap ng kung ano sa kanyang mukha, pagkilala marahil o kawalan ng paniniwala. Hindi agad gumalaw ang lalaki. Nanatili siyang nakatayo. Pinag-aaralan si John nang may tindi na kakaiba. Si John naman ay hindi tumingala. Ngunit nakita ni Maya ang banayad na paraan ng pagtigas ng kanyang likod kung paano nanigas ang kanyang kamay sa itaas lamang ng mangkok. May nangyayari. Isang hakbang pasulong ang ginawa ng lalaking nakasuit, pagkatapos ay huminto. Nanliit ang kanyang mga mata. Tumingin si Maya pabalik-balik sa kanila. Ang lalaki ay parang gustong magsalita, ngunit nag-isip ng mas mabuti. Pagkaraan ng ilang segundo, tumalikod siya. Bumalik sa sasakyan, pumasok, at umalis. Ang buong pangyayari ay tumagal ng mas mababa sa 2 minuto, ngunit nagbago na ang hangin. Nang bumalik si Maya sa kanyang pwesto, mas maingat niyang pinagmamasdan si John. Kumakain na siyang muli, dahan-dahan, ngunit iba na ang kanyang postura, matigas, nagbabantay. Wala siyang sinabi sa una, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, lumapit siya. "Kilala niyo po ba siya?" Tahimik niyang tanong, hindi sigurado kung aasa siya ng sagot. Hindi sumagot si John. Huminto siya. Ang kanyang kutsara ay nasa kalahati ng daan, patungo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain. Hindi na nagpumilit si Maya. Tumango siya sa sarili at bumalik sa kanyang pwesto. Ngunit may nagbago sa loob niya. Ang tanong ay nanatili. Hindi sumagot si John. Huminto siya. Ang kanyang kutsara ay nasa kalahati ng daan patungo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain. Hindi na nagpumilit si Maya. Tumango siya sa sarili at bumalik sa kanyang pwesto. Ngunit may nagbago sa loob niya. Ang tanong ay nanatili. Sino ba talaga siya? Anong uri ng tao ang kayang umupo ng tahimik, kumain ng napakakaunti, ngunit nagdadala ng ganoong bigat sa kanyang mga balikat? Nang gabing iyon, habang nagsasara, lumapit ang kaibigan ni Maya na si Mark mula sa pwesto ng prutas. Sumandal siya sa kanyang kariton, umiinom mula sa isang basong papel. "Pinapakain mo na naman yang mama?" Tanong niya. Hindi masama ang tono, nag-uusisa lang. Tumango si Maya. Binabalot ang kanyang mga kaldero. "Oo, araw-araw." Dahan-dahang umiling si Mark. "Naisip mo ba na baka delikado siya? Walang samaan ng loob, pero hindi siya taga rito at hindi siya nagsasalita." "Kakaiba yon." Pinunasan ni Maya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. "Siguro, pero nakakita na ako ng mga delikadong tao, Mark. Hindi sila umuupo ng tahimik at kumakain ng lentil. Tinititigan ka nila sa mata at pinaparamdam sa'yo na maliit ka. Hindi siya ganoon." Itinagilid ni Mark ang kanyang ulo. "Sabagay, pero may kakaiba sa kanya. Ewan ko. Nagtitiwala ka ba sa kanya?" Tumingin si Maya sa puno kung saan naroon si John kanina. Wala na siya ngayon? Nawala na parang bula gaya ng dati nang walang salita. "Nagtitiwala ako na gutom siya," sabi niya. "At sapat na yon para sa akin." Ngunit kahit sinasabi niya iyon, bumalik sa isip niya ang lalaking naka-gray na suit. Ang tingin na iyon, ang pag-aalinlangan, ang katahimikan. Hindi iyon basta-basta. Nang gabing iyon, nakahiga si Maya sa kanyang kutsyon, nakatitig sa kisame. Ang bentilador sa itaas niya ay kumakalansing sa bawat pag-ikot. Ang ritmo nito ay halos nakapagpapakalma. Ngunit hindi madali ang pagtulog.
Paulit-ulit niyang inaalala ang eksena sa kanyang isipan, ang paraan ng pagtigil ni John, ang paraan ng pagtitig ng lalaki. May isang bagay sa ilalim ng lahat ng ito at nagsisimula na itong lumitaw. Baka hindi lang isang estranghero si John. Baka dati siyang isang taong importante, o isang taong delikado, o pareho. Hindi alam ni Maya, ngunit nagsisimula na siyang mapagtanto ang isang bagay. Kung gusto niyang patuloy na tulungan siya, maaaring kailangan niyang maging handa na harapin ang anumang katotohanan na kasama nito. Sa San Roque, nakakaligtas ang mga tao sa pamamagitan ng pagyuko ng kanilang mga ulo. Ngunit hindi kailanman naging magaling si Maya doon. At ngayon, ang kanyang puso ay nasangkot sa isang bagay na mas malalim pa sa isang mangkok ng pagkain. At kinabukasan, nang bumalik si John, binati siya ni Maya ng may karaniwang init. Hindi na siya nagtanong pa. Inihain niya sa kanya ang isang buong plato, may dagdag na sabaw ngayon. Tumango siya ng isang beses, tumango rin siya pabalik. Sa ngayon, sapat na yon. Ngunit sa kanyang dibdib, patuloy na lumalaki ang mga tanong. At sa kabilang panig ng lungsod, sa isang silid na may matataas na kisame at makintab na sahig, isang lalaking naka-gray na suit ang tumatawag. Ang kanyang boses ay mahina, maingat. "Nakita ko siya," sabi niya. "Buhay pa siya." Nagsimula ito tulad ng bawat ibang umaga. Gising na si Maya bago pa man sumikat ang araw, sa parehong paraan na ginagawa niya sa loob ng maraming taon. Winawalis ang alikabok sa piraso ng semento na nagsisilbing sahig ng kanyang tindahan. Inilagay niya ang kanyang mga kaldero sa apoy at dahan-dahang hinalo. Hinahayaang umangat ang amoy ng kanin at tinimplahang sabaw sa maagang umaga. Tahimik pa ang mga kalye noon, ang paminsan-minsang tahol lang ng aso o ang kalampag ng isang dumaraang bus sa malayo. Pagsapit ng 8:30, nagsimula ng mag-ingay ang kapitbahayan. Inilalabas ng mga tindero ang kanilang mga kariton, mga estudyante na may gusot na uniporme ang dumaraan, at ang karaniwang ingay ng lungsod ang pumupuno sa hangin. Ngunit ang mga mata ni Maya ay wala sa kalye. Patuloy silang napupunta sa gilid ng daan, sa pwesto sa ilalim ng puno kung saan laging lumilitaw si John. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumating. Sa una, sinabi niya sa sarili na huli lang siya. Baka tuluyan nang nasira ang gulong ng sira-sirang silya na iyon. Baka nagpunta siya sa isang klinika o nakahanap ng masisilungan para sa gabi at napasarap lang ng tulog. Ngunit habang tumataas ang araw at dumating ang karaniwang oras ng tanghalian, isang banayad na kilabot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang huwag itong ipakita. Ngumiti siya sa kanyang mga customer, nagsalin ng mainit na pagkain at nakipag-usap. Ngunit bawat ilang minuto, ang kanyang tingin ay napupunta pabalik sa walang laman na espasyo sa ilalim ng puno. Nag-iwan pa nga siya ng isang mangkok para sa kanya sa gilid ng kanyang mesa, sakali lang. Sa pagtatapos ng araw, nanatiling hindi nagagalaw ang mangkok. Dahan-dahang nag-empake si Maya, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw. Nang may kaunting enerhiya, ang kanyang mga braso ay mas mabigat kaysa karaniwan. Hindi niya alam kung ano talaga ang ikinababahala niya. Tutal, estranghero lang naman ang lalaki. Hindi niya man lang alam ang kanyang apelyido. Ganoon pa man, hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na may mali. Kinabukasan, mas maaga siyang bumangon. Mas mabilis siyang nagluto. Kumilos ng may pagmamadali. Pagsapit ng 9 handa na ang pagkain. Pagsapit ng dendeng, 2 beses na niyang nalinis ang buong pwesto. At wala pa ring senyalis niya. Sa ikatlong pagkakataong sinilip niya ang kalsada, lumayo siya sa kanyang pwesto at tumawid, tiningnan ang magkabilang dulo na parang isang inang naghihintay sa isang anak na umuwi mula sa paaralan. Bumaling siya kay Aling Ruth na nag-aayos ng kanyang pwesto ng prutas sa malapit. "Aling Ruth," tawag niya, sinusubukang panatilihing magaan ang kanyang tono. "Nakita niyo po ba yung matandang lalaki na karaniwang nakaupo malapit sa pwesto ko? Puti,
Naka-wheelchair? Tumingala si Aling Ruth, nagkibit balikat. Yung may benda sa mga binte? Hindi ko siya nakita ngayon. Baka gumulong sa ibang lugar. Alam mo naman ang mga yon. Magalang na tumango si Maya, ngumiti pa, ngunit nanlumo ng kaunti ang kanyang puso. Nagpatuloy siya upang tanungin si Darnell, ang batang nagtitinda ng deboting tubig 2 kanto ang layo. Hoy Darnell, sabi niya, mas mahina ang boses. Naaalala mo yung mama na nakaupo sa ilalim ng puno malapit sa pwesto ko? Puti, naka-wheelchair. Nakita mo ba siya simula kahapon? Tumingala si Darnell mula sa kanyang cooler. Naniningkit ang mga mata sa ilalim ng araw. Hindi Huli ko siyang nakita noong Martes. Wala na simula noon. Bakit? Nag-aalala ka ba sa kanya? Bahagyang tumango si Maya. Nagtatanong lang. Ngunit sa loob, ang pag-aalala ay nagiging mas mahirap ng balewalain. Hindi kailanman lumiban si John ng 2 araw. Ulan man o araw, gutom man o pagod, lagi siyang dumarating. At ngayon, wala na siya. Nawala na parang usok. Pagsapit ng tanghali, halos hindi na makapag-focus si Maya. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos na lang dahil sa ugali, nagsasandok ng kanin, nagpupunas ng mga natapon, nagsusukli. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa mga sandali, nahahanap niya ang sariling nakatitig sa malayo, nakakalimutan ang kanyang ginagawa. Isang customer ang 2 beses na tumawag sa kanyang pangalan bago niya napagtanto na hindi pa niya nailalagay ang sabaw. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang parehong mangkok mula kahapon ay nasa tabi niya. Mayroon pa itong ilang butil ng hindi nagalaw na kanin na nakadikit sa gilid. Kinuha niya ito, hinawakan sa magkabilang kamay na para bang may kahulugan ito. Baka nga mayroon. Kinabukasan, sa 3 araw, nagising si Maya sa isang mabigat na kalangitan. Ang mga ulap ay mababa, makapal at kulay abo. Ang hangin ay mamasa-masa na para bang uulan, ngunit walang patak na bumagsak. Hindi na siya nag-abala pang mag-ayos gaya ng dati. Sa halip, naupo siya sa kanyang upuan, magkahawak ang mga kamay, pinagmamasdan ang kalye. Bandang 10:30, isang lalaki ang lumapit. Hindi siya taga roon, halata iyon. Nakasuot siya ng malinis na kamisetang nakabutones at slacks. Ang kanyang sapatos ay makintab. Ang kanyang balat ay maitim tulad niya. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbabantay, malayo. Hindi siya nagsalita sa una, lumapit lang sa kanyang counter at inilagay ang isang brown na sobre sa mesa. Napapikit si Maya. May maitutulong po ba ako? Tiningnan siya ng lalaki. Pagkatapos ay umiling ng isang beses. Basahin mo lang at huwag mong sasabihin sa sino man na natanggap mo ito. Tumalikod siya at umalis bago pa siya makapagtanong. Nanigas si Maya sandali. Pagkatapos ay kinuha ang sobre sa magkabilang kamay. Mas mabigat ito kaysa sa dapat, hindi sa timbang, kundi sa kahulugan. Dahan-dahan niya itong binuksan, tinutuklap ang takip na may nanginginig na mga daliri. Sa loob ay isang piraso ng papel, makapal, malinis, mamahaling uri. Nakasulat sa simpleng block letters, mababasa, Sapphire Hotel, Patro Anon. Huwag mong sasabihin kaninuman, walang pirma, walang paliwanag. Yun lang, nagsimulang kumabog ang puso ni Maya. Tumingin siya sa paligid, ngunit walang nanonood. Maingay muli ang kalye, mga bus na umuugong, mga batang sumisigaw sa malayo. Ngunit sa kanyang mundo, naging tahimik ang lahat. Maingat niyang tiniklop ang papel, isinuksok pabalik sa sobre at idiniin sa kanyang dibdib. Sino ang nagpadala nito? Bakit siya? At bakit ang lihim? Sa loob ng mahabang sandali, nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at bumulong sa ilalim ng kanyang hininga. Pupunta ako. Hindi dahil hindi siya natatakot. Natatakot siya. Ngunit may isang bagay sa sobre, sa paraan ng pagsabi ng lalaki na wala ng iba pa, na nagsabi sa kanya na hindi ito biro. Tungkol ito kay John. At kung may kahit nakatiting na pagkakataon na kailangan niya ng tulong, kailangan niyang alamin.
Maaga siyang nagsara ng tindahan ng araw na iyon. Pagkatapos lang ng 3:30 nang lumabas siya na nakasuot ng simpleng bestida at ang kanyang pinakamagandang sapatos na may gasgas pa rin sa dulo. Pumara siya ng taxi at ibinigay ang address. Tinaasan ng driver ang kanyang kilay. Sinulyapan siya sa salamin. Sapphire Hotel? Tanong nito, may sorpresa sa boses. Hindi karaniwang doon pumupunta ang mga taga rito. Tumangulang si Maya. Alam ko po, pakihatid na lang po ako roon. Tahimik ang biyahe habang dumadaan ang taxi sa trapiko. Hawak ni Maya ang sobre sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga daliri ay paulit-ulit na dumadaan sa mga gilid. Tumingin siya sa bintana ngunit hindi talaga nakikita ang anuman. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Pinupunan ang mga puwang na hindi niya maintindihan. Nasa panganib ba si John? May nagbabanta ba sa kanya? Buhay pa ba siya? Nang huminto ang taxi sa harap ng Sapphire Hotel, huminto siya. Ang gusali ay matangkad, puro salamin at marmol. May mga gintong letra sa itaas ng pasukan. Isang doorman na may malinis na uniforme ang nakatayo sa ilalim ng isang itim na awning. Hawak ang pinto para sa isa pang bisita na nakasuit. Dahan-dahang lumabas si Maya. Kumakabog ang puso. Inayos niya ang kanyang bestida, huminga ng isang huling beses at humakbang pasulong. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kabilang panig, ngunit anuman iyon, may kinalaman ito sa tahimik na lalaki sa wheelchair na dati isang estranghero lamang sa ilalim ng isang puno. At ngayon, siya ay isang misteryo na hindi niya kayang balewalain. Ang Sapphire Hotel ay mas matangkad kaysa sa anumang gusaling na pasok ni Maya Harris. Ang kumikinang nitong salaming panlabas ay kumikislap sa ilalim ng hapon na sikat ng araw, na parang kinuha mula sa isang eksena sa pelikula. Nang ibaba siya ng tricycle sa harap ng malaking hagdanan, nag-atubili siya sandali. Mahigpit na hawak ang brown na sobre sa kanyang kamay. Ang kanyang mga palad ay basa. Ang karatula ng hotel ay kumikinang sa itaas ng pinto na may pilak na mga letra at maging ang mga doorman ay parang kabilang sa ibang mundo. Hindi pa siya nakakakita ng ganito. Sa loob ng lobby, malamig ang hangin, may amoy ng isang bagay na mamahalin na hindi niya mapangalanan. Bawat ibabaw ay kumikinang. Ang mga taong naka-tailored na suit at bestida ay kumikilos ng may kumpiyansa. Ang kanilang mga hakbang ay malambot sa marmol na sahig. Naiiba si Maya at alam niya iyon. Ang kanyang bestida, bagamat malinis at plansado, ay simple. Ang kanyang sapatos ay pudpud na sa mga gilid at naglalakad siya nang may pag-iingat na nagmumula lamang sa hindi pa pagiging nasa ganoong lugar. Nang lumapit siya sa front desk, isang mabilis na sulyap ang ibinigay sa kanya ng binata sa likod nito. Mula sa kanyang sapatos hanggang sa kanyang mga kamay, pabalik sa kanyang mga mata. Ang magalang nitong ngiti ay halos hindi umabot sa kanyang mga mata. May maitutulong po ba ako, ma'am? Ang kanyang tono ay propesyonal ngunit malayo. Opo, sabi niya, tinatanggal ang plema sa kanyang lalamunan. Pinapunta po ako rito. May nagpadala po sa akin ng liham. Sabi po, at 3 ng hapon sa hotel na ito. Inilabas niya mula sa kanyang bag at iniabot ang sulat. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay huminto. Ano po ang pangalan ninyo? Maya. Maya Santos. Muli niyang tiningnan ang papel. Pagkatapos ay tinaasan ng kilay. Sinusubukang itago ang kanyang pagkalito. Maghintay po kayo sandali, sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod at nawala sa isang silid sa likod. Tumingin-tingin si Maya. Pakiramdam na wala siya sa lugar. Ilang tao ang dumaan sa likuran niya. Isang babae ang bumulong at tumawa ang isa pa. Pinanatili ni Maya na nakataas ang kanyang baba, ang kanyang mga daliri ay mahigpit pa ring nakahawak sa strap ng kanyang bag. Malakas ang kabog ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Ilang sandali ang lumipas, isang matangkad na lalaki na nakaitim na suit ang lumitaw mula sa isang gilid na pasilyo. Direkta siyang lumapit sa kanya. Miss Santos? Tanong niya. Opo. Sumama po kayo sa akin.
Tahimik siyang sumunod sa kanya sa isang mahabang pasilyo na may malambot na karpet at mga dingding na may mga modernong sining. Ang hotel ay may tahimik na karangyaan, yung uri na hindi mo kinukwestiyon. Sa wakas, huminto sila sa isang madilim na kahoy na pinto. Kumatok ang lalaki ng 2 beses, pagkatapos ay binuksan ito. "Pumasok na po kayo," sabi niya. Hinihintay ka na niya. Dahan-dahang pumasok si Maya. Ang silid ay maluwag, may malambot na ilaw at matataas na bintana na nagpapahintulot sa ginintuang sikat ng araw na pumasok. Isang malaking mesa ang nasa gitna at sa likod nito, nakaharap sa bintana, ay isang lalaking naka-wheelchair. Tumalon ang puso ni Maya. Ang likod ng ulo ng lalaki ay pamilyar, masyadong pamilyar. Ang kanyang mga balikat ay hindi nakayuko tulad ng dati. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang wheelchair ay makintab, moderno. Napigil ang kanyang hininga. "John?" Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang kanyang buong mukha nang walang alikabok, dumi o ang pagod na kalungkutan na dating naglalarawan dito. Ang kanyang balat ay mukhang mas malusog, ang kanyang mga mata ay alerto, mapag-isip. Nakasuot siya ng malinis na puting kamiseta na may gintong cufflinks at gray na slacks. Lumambot ang kanyang ekspresyon nang makita siya. "Maya," malumanay niyang sabi. Lumapit siya ng isang hakbang. "John, kayo po ba yan talaga?" Bahagya siyang tumango. "Oo, pero hindi John ang pangalan ko. Kevin, Kevin Anderson." Nanigas siya, sinusubukang intindihin ang kanyang naririnig. "Ako, hindi ko po maintindihan. Ano po ito?" Sumenyas si Kevin sa upuan sa harap niya. "Pakiusap, maupo ka. Hayaan mong ipaliwanag ko." Gulat pa rin, naupo siya, nanginginig ang mga kamay sa kanyang kandungan. "Hindi ako nagsinungaling tungkol sa pagiging pagod o mahina, ngunit hindi ako napunta sa tindahan mo nang hindi sinasadya," simula niya. "Maraming taon na ang nakalipas, ako ang CEO ng Anderson and Grant. Nagtayo kami ng mga ospital, paaralan, mga kumpanya ng teknolohiya. Mas marami akong pera kaysa sa alam kong gagawin. Ngunit sa daan, nawala sa akin ang kung ano ang mahalaga." Nakikinig si Maya. Nanlalaki ang mga mata. Sinusubukang buuin ang lahat. Ang lalaking pinakain niya ng kanyang huling plato ng munggo ay isang bilyonaryo. "Umalis ako sa kumpanya," pagpapatuloy niya. "Gusto kong makahanap ng isang bagay, isang taong mabuti nang hindi nangangailangan ng atensyon, nang hindi nangangailangan ng mga kamera o papuri. Isang taong tutulong sa kapwa-tao dahil lang tama ito." "Bakit po ako?" tanong ni Maya. Mahina ang boses. "Hindi mo lang ako binigyan ng pagkain, Maya. Binigyan mo ako ng dignidad. Tiningnan mo ako na parang mahalaga ako. Hindi ka umiwas noong pinagtatawanan ako ng iba. Hindi ka umalis. Nagbigay ka ng hindi man lang nagtatanong kung sino ako o kung ano ang mayroon ako." Inabot ni Kevin at kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilagay niya ito sa mesa at itinulak patungo sa kanya. Nakasulat ang pangalan niya sa takip. "Ano po ito?" tanong niya. "Sa'yo yan. Isang bagong non-profit foundation, Anderson Santos Foundation. Inayos ko na ang mga papeles, ang pondo, ang legal team. Ikaw ang mamumuno nito kasama ako kung papayag ka. Mananatili ako sa likod ng kurtina. Ikaw ang magiging mukha. Dahil ang mga taong tulad mo ay bihira, Maya, at kailangang makita sila ng mundo." Napapikit siya, gulat. "Hindi ko po alam ang sasabihin." "Hindi mo kailangang magsabi ng anuman ngayon. Alamin mo lang ito, pinaghirapan mo ito. Binago mo ang buhay ko." Napayuko si Maya sa folder, pagkatapos ay tumingala sa kanya. "Bakit po hindi ninyo sinabi sa sinuman? Bakit po ang lihim?" Bahagyang sumandal si Kevin sa kanyang upuan. "Dahil kailangan kong malaman, kung ibibigay ko ito sa'yo, magpapatuloy ka ba sa paggawa ng mabuti kahit walang nanonood? O magbabago ka kapag nakatutok na ang mga ilaw?" "Hindi po ako magbabago," mariin niyang sabi. "Dahil hindi po ako tumulong para sa gantimpala.
Tumulong po ako dahil tama itong gawin. Ngumiti si Kevin. Yan ang inaasahan kong sasabihin mo. Sa loob ng ilang sandali, naupo sila sa katahimikan. Ang hapon na sikat ng araw ay bumalot sa silid ng isang malambot na liwanag. Tumatakbo ang isip ni Maya, ngunit kalmado ang kanyang puso. Sa paanuman, naging makatuwiran na ngayon. Ang tahimik na lalaki sa wheelchair ay laging parang nagdadala ng isang mundo ng mga kwento. At ngayon, alam na niya kung bakit. May isa pa, sabi ni Kevin. Gusto kong panatilihing tahimik ito sa ngayon. Magkakaroon ka ng ganap na access sa lahat, ngunit walang press, walang mga panayam, aksyon lang. Dahan-dahang tumango si Maya. Ayos lang po. Hindi ko kailangan ng palakpak ng sinuman. Kailangan ko lang magtrabaho. Inabot ni Kevin ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Kung gayon, magsimula na tayo. Inabot ni Maya at kinamayan siya. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri, ngunit may lakas sa likod ng mga ito. Pumasok siya sa hotel na umaasa sa isang misteryo. Aalis siyang may isang misyon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ngumiti siya. Hindi lang sa kanyang bibig, kundi sa kanyang buong pagkatao. Sa kanyang dibdib, may nagbago. Hindi dahil mayroon na siyang pera o kapangyarihan, kundi dahil sa wakas ay may nakakita sa kanya. Kinabukasan, tumayo si Maya Santos sa harap ng kanyang maliit na salamin at sinubukang plansahin ang mga gusot sa kanyang nag-iisang disenteng blusa. Ang tela, isang malambot na kulay korales, ay maraming beses nang naisuot, ngunit sinigurado niyang malinis at plansado ito. Maayos niyang isinuksok ito sa kanyang itim na palda, 2 beses na sinuri ang folder na may mga papeles, at pagkatapos ay tinitigan ang sarili sandali. Ngayon, hindi lang siya si Maya, ang tindera ng pagkain. Ngayon, siya ang co-founder ng isang charity. Ang kaisipang iyon ay kakaiba pa rin sa kanyang dibdib, na parang nagsusuot ng sapatos ng iba. Ngunit totoo ito, sinigurado iyon ni Kevin Anderson. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagpupulong sa hotel, pagkatapos niyang ibunyag kung sino talaga siya, nag-usap sila hanggang gabi tungkol sa foundation na gusto niyang tulungan niyang patakbuhin, ang Anderson Santos Foundation. Tutulong itong pakainin ang mga mahihirap, pondohan ang mga lokal na programa sa pagkain, at magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong tulad niya. Ngunit ngayon, kailangan niyang pirmahan ang mga huling papeles at irehistro ang organisasyon ng opisyal. Nangangahulugan iyon ng pagbisita sa gusali ng administrasyon ng lungsod. Ito ay isang matangkad at modernong istruktura sa downtown ng Asheville. May mga salaming bintana na sumasalamin sa mga ulap at mga security guard na hindi kailanman ngumingiti. Maagang dumating si Maya, hawak ang kanyang folder sa magkabilang kamay. Nang pumasok siya sa naka-aircon na lobby, ang kanyang mga sapatos ay kumakalansing sa makintab na marmol na sahig. Huminto siya para hanapin ang kanyang direksyon. Ang kisame ay mataas sa itaas at mabilis na kumikilos ang mga tao sa paligid niya. Mga lalaking nakasuit, mga babaeng nakatakong, mga briefcase na umiindayog, mga teleponong nakadikit sa mga tainga. Lumapit siya sa reception desk kung saan isang babaeng may headset ang nakaupo at nagtatype. Magalang na naghintay si Maya hanggang sa tumingala ang babae. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri si Maya, mula sa sapatos hanggang sa kanyang natural na buhok na nakapusod, hanggang sa simpleng folder sa kanyang mga kamay. May maitutulong po ba ako? Tanong ng receptionist. Neutral ang boses ngunit malamig ang mga mata. Tumango si Maya. Opo. May appointment po ako sa registrar. Magsusumiti po ako ng mga dokumento para sa Anderson Santos Foundation. Huminto ang mga daliri ng receptionist sa keyboard. Meron po ba kayong appointment confirmation number? Nag-atubili si Maya. Mayroon po akong pangalan at oras. Si Kevin Anderson po ang nag-ayos. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay ng receptionist. Ma'am, kailangan ko po ng confirmation code. Kung hindi, bago pa siya makatapos, isang matangkad na security guard ang lumapit. Binigyan niya si Maya ng isang mabagal na tingin.
Ayos lang po ba rito? Tanong niya. Hindi nakatingin sa receptionist, kundi direkta kay Maya. Sumagot ang babae sa likod ng desk. Sabi po niya, may appointment siya kay Kevin Anderson, pero walang code. Nakahalukip-kip ang guard. Ma'am, magde-deliver po ba kayo? Hindi po kayo pwedeng umakyat dito nang walang clearance? Nanigas ang mukha ni Maya. Huminga siya. Hindi po ako magde-deliver. Nandito po ako para sa negosyo. Hinihintay po ako ni Kevin Anderson. Mukhang hindi kumbinsido ang guard. May ID po ba kayo? Ibinigay niya ang kanyang driver's license. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Mas matagal kaysa sa kinakailangan. At ano po itong foundation? Tanong niya, may pagdududa ang tono. Nanatiling kalmado ang boses ni Maya, ngunit mabilis ang kanyang pulso. Nagpaparehistro po kami ng isang non-profit. Ako po ang co-founder. Muling tumingala ang receptionist. Nagulat. Kayo po ang co-founder? Opo. Sakto namang bumukas ang mga pinto ng elevator sa dulo ng lobby na may mahinang tunog. Lumabas si Kevin Anderson sa kanyang makintab na motorized wheelchair. Nakasuot ng navy blazer at malinis na puting kamiseta. Kumilos siya ng may tahimik na kagaanan, tumatango sa ilang tao sa lobby habang papalapit sa kanila. Nang mapansin ng guard si Kevin, agad na nagbago ang kanyang postura. Mr. Anderson, sir. Huminto si Kevin sa tabi ni Maya at tumingin mula sa guard patungo sa receptionist. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit hindi maikakailang matatag. May problema ba? Umayos ng tayo ang guard. Wala po, sir. Bini-verify lang po namin. Ito si Miss Maya Santos, sabi ni Kevin, matatagang boses. Partner ko siya sa Anderson Santos Foundation. May appointment siya. Napalunok ang receptionist. Hindi ko po namalayan, sir. Bahagyang lumingon si Kevin sa kanya. Sinabi niya sa'yo ang pangalan niya. Sinabi niya sa'yo ang pangalan ko. Dapat sapat na iyon. Walang nagsalita. Muli siyang tumingin kay Maya na ngayon ay mahigpit na hawak ang kanyang folder sa kanyang dibdib. Handa ka na? Tanong niya. Tumango siya. Opo. Sabay silang nagtungo sa elevator. Nang magsara ang mga pinto sa likuran nila, hindi agad nagsalita si Kevin. Nang nasa kalagitnaan na sila, bahagya siyang lumingon at sinabi sa mahinang boses, maaaring makapasok ka sa isang pinto dahil sa pera, ngunit ang kulay ng balat pa rin ang nagpapasya kung sino ang welcome. Tumingin sa kanya si Maya at walang sinabi, ngunit sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Hindi sorpresa, hindi gulat, kundi ang mabagal at malalim na hapdi ng pagiging hindi nakikita. Ginugol nila ang sumunod na oras sa pagpirma ng mga dokumento, pakikipagkamay, at pag-post para sa mga larawan, kasama ang mga abogado at administrador na. Nang ipaliwanag ni Kevin kung sino siya, ay hindi na mapigilan ang pagngiti sa kanya. Ngunit alam ni Maya kung ano ang inisip nila sa una. Nasa kanilang mga mata iyon, sa pag-aalinlangan, sa banayad na pagbabago ng tono. Nang lumabas siya ng gusali mamaya, tumatama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Alam ni Maya na ang daan sa unahan ay hindi magiging madali. Kahit kasama niya si Kevin, kahit may pangalan niya sa foundation, magkakaroon ng mga taong ang balat lang niya ang makikita, na magdududa sa kanya hanggang sa mapatunayan. Ngunit may alam din siyang iba pa, tapos na siyang magpakaliit. Pinaghirapan niya ang espasyong ito, at ngayon, balak niyang angkinin ito. May ibang uri ng katahimikan sa sasakyan ng gabing iyon, yung uri na namamagitan sa mga taong tumawid na sa mga hindi nakikitang linya ng pag-unawa. Nakaupo si Maya na magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan. Pinagmamasdan ang malabong ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Sa tabi niya si Kevin Anderson ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Tuwid ngunit relax, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan, tahimik at hindi mabasa. Ang gala ay gaganapin sa Langston Hall, isang marangyang ballroom na kilala sa pagho-host ng pinakamakapangyarihang mga tao sa lungsod. Dumating ang imbitasyon sa isang makapal na puting sobre, selyado sa ginto. Ang kanyang pangalan ay malinis na nakalimbag sa gitna. Pormal na kasuotan.
Ang mga panauhing pandangal ay ipakikilala sa entablado. Ang linyang iyon ay mas yumanig sa kanya kaysa sa pangalan mismo ng lugar. Hindi siya sanay na makita ng ganoon. Pumili si Maya ng isang simpleng navy na bestida. Walang masyadong palamuti ngunit maganda ang pagkakatahi na may mga perlas na hikaw na hiniram mula sa isang kapitbahay. Nang huminto sila sa pasukan, isang valet ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Maingat siyang lumabas. Ang mga takong ay dumadampi sa marmol na sahig sa ilalim ng pulang karpet. Maingay na ang lobby. Ang mga waiter na nakaitim at puting uniforme ay gumagalaw na parang orasan, nag-aalok ng alak, champagne, at maliliit na pampagana na nakapatong sa mga tray. Lahat ay amoy mamahalin, pabango, makintab na kahoy, at pera. Sa loob, ang mga chandelier ay nagkakalat ng ginintuang liwanag sa malawak na silid. Mataas ang mga dingding, ang kisame ay may mural ng mga ibon na lumilipad. Huminto si Maya sa pasukan, napigil ang hininga sandali. Hindi siya sigurado kung dahil ba ito sa karangyaan o sa pakiramdam na wala siya sa lugar. Ang kanyang balat, ang kanyang bestida, ang kanyang pangalan, lahat tungkol sa kanya ay parang masyadong maingay para sa silid na iyon. Isang lalaking nakatoksedo ang dumaan, binigyan siya ng isang tingin. Lumapit siya sa babae sa tabi niya, may ibinulong, at tumawa. Narinig niya ito. Dinala ng caterer ang pamangkin nila, ano? Ngumiti ang babae. Hindi masama ang intensyon, na para bang masyadong simple ang biro para pansinin. Nanatiling tahimik ang mukha ni Maya. Tumabi siya para padaanin sila. Naninikip ang puso sa kanyang dibdib. Lumapit si Kevin sa tabi niya. Ang mga gulong niya ay mahinang umuugong sa sahig. Napansin niya ang kanyang katahimikan. Ayos ka lang? Malumanay niyang tanong. Tumango siya, nakatingin sa unahan. Ayos lang ako. Huwag mong hayaang lokohin ka ng silid na ito, sabi niya. Kalahati ng mga tao rito ay nakasuot ng hiniram na pangalan at inupahang dignidad. Pero ikaw, pinaghirapan mo ang bawat karapatan mong maparito. Sabay silang nagtungo sa pangunahing bulwagan. Ilang ulo ang lumingon. Kilala si Kevin Anderson kahit naka-wheelchair. Ngunit ang babae sa tabi niya ay nagdulot ng mga katanungan. Ilan ang ngumiti, ang ilan ay magalang na tumango. Ang iba ay nakatitig lang, sinusubukang ilagay siya, sinusubukang ipaliwanag ang kanyang presensya sa isang espasyo na bihirang magbigay ng lugar para sa mga taong tulad niya. Sa kanilang mesa, naupo si Maya sa pagitan ni Kevin at isang retiradong kongresista. Sa tapat niya ay isang corporate executive na may makintab na Rolex at mukhang nalilito. Tinitigan niya si Maya ng matagal bago magtanong, anong nagdala sa'yo rito ngayong gabi? Bago pa siya makasagot, kalmadong sumabat si Kevin. Kasama ko siya. Isa si Maya sa pinakamahalagang tao sa silid na ito. Bahagyang ngumiti ang executive na para bang nakikipagbiruan. Talaga ba? Sabi niya. Kung gayon, magpapakabait ako. Inihain ng hapunan, steak na may asparagus, maliliit na salad na mukhang palamuti. Tahimik na kumain si Maya. Nararamdaman niyang paminsan-minsan ay may mga matang tumitingin sa kanya, mausisa at hindi sigurado. Nakarinig siya ng mga pira-pirasong usapan, stock market, golf, mga pribadong paaralan. Minsan may ngingiti sa kanya, ngunit hindi siya titingnan sa mata. Pinanatili niyang nakataas ang kanyang ulo, tuwid ang kanyang postura. Kabilang siya rito, kahit hindi pa nila alam. Pagkatapos ng dessert, isang babaeng may pilak na buhok at boses na parang kristal ang umakyat sa entablado. Mga ginang at ginoo, salubungin natin si G. Kevin Anderson. Pumalakpak ang mga tao. Dahan-dahang gumulong si Kevin patungo sa gitna. Natahimik ang silid. Inilagay niya ang sarili sa podium, inayos ang mikropono at huminto. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang mga tao. Kalmado ngunit may diin. May panahon, simula niya, na kaya kong pumasok sa mga silid na tulad nito at mag-uunahan ng mga tao na makipagkamay sa akin. Nagtayo ako ng mga kumpanya, naupo ako sa mga panel. May kahulugan ng pangalan ko, kahit papaano sa mga nakinabang dito.
Ilang tao ang tumango, inaalala ang kanyang legacy. Ngunit dumating ang araw na hindi na sapat ang pangalan ko. Isang araw na itinuring akong disposable. Noong nawala sa akin ang lahat ng akala kong naglalarawan sa akin. Hindi nabasag ang kanyang boses, ngunit may nanikip sa silid. At sa araw na iyon, pagpapatuloy niya, natagpuan ko ang sarili kong gutom, mahina, at mag-isa sa isang bangketa sa San Roque. Walang tumingin sa akin. Tinalikuran ako ng mga tao. Maliban sa isang tao. Bahagya niyang lumingon at natagpuan ng kanyang mga mata si Maya. Isang dalagita na kakaunti lang ang pag-aari. Pinakain niya ako. Hindi dahil alam niya kung sino ako. Hindi dahil may gusto siyang kapalit. Kundi dahil naniniwala siyang karapat-dapat akong pakainin. Patay na ang katahimikan sa silid. Ang pangalan niya, sabi niya ng may tahimik na pagmamalaki, ay Maya Santos, at ipinaalala niya sa akin ang mundong gusto kong tulungang itayo. Nagbulungan ang mga tao. Lumingon ang mga ulo sa kanya. Ang ilang mukha ay halatang nagbago, pagkilala, kahihiyan, paghanga. Nanatiling tahimik si Maya, ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa tela ng kanyang bestida sa ilalim ng mesa. Nagpatuloy si Kevin. Ngayong gabi, ikinararangal kong ianunsyo ang pagbuo ng Anderson Santos Foundation, isang pinagsamang partnership, dahil hindi lang ito tungkol sa pagbibigay. Tungkol ito sa kung sino ang nagtuturo sa'yo kung paano magbigay. Suminya siya sa gilid. Isang katulong ang umakyat sa entablado na may hawak na naka-frame na sertipiko. Bahagyang dumilim ang mga ilaw. Isang spotlight ang tumutok kay Maya. Isang huling pangungusap ang sinabi ni Kevin. Pakiusap, tumayo kayo, at tulungan akong parangalan ng isang taong hindi kailanman humingi ng anuman, at nagbigay pa rin. Mabagal ang palakpak sa una. Ilan ang tumayo. Pagkatapos ay mas marami pa. Sa loob ng ilang segundo, ang buong silid ay nakatayo na. Dahan-dahang tumayo si Maya, hindi sigurado, pagkatapos ay lubos na nabigla. Napigil muli ang kanyang hininga, ngunit sa ibang dahilan ngayon. Kumabog ang kanyang puso. Tumingin siya sa paligid ng silid, nanlalaki ang mga mata. Ang ilang tao ay tumingin sa kanya ng may paghanga, ang ilan ay may kahihiyan. Ang ilan ay pumalakpak lang. Hindi sigurado kung ano ang kanilang ipinapalakpak, ngunit naantig pa rin. Lumakad siya patungo sa entablado. Iniabot sa kanya ni Kevin ang sertipiko na may kasamang tango. Salamat, bulong niya. Halos hindi marinig sa mikropono. Lumapit si Kevin. Salamat sa pagligtas sa akin. Tumayo sila roon, magkatabi, habang nagpapalakpakan ang mga tao. At sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Maya na wala siya sa lugar. Naramdaman niyang nakikita siya. Hindi bilang isang server, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang taong ang kabaitan ay muling isinulat ang kahulugan ng tagumpay. At ganun na lang, ang spotlight ay lumipat. Hindi sa yaman, sa mga titulo, o sa mga tropeyo, kundi sa isang babae at sa tahimik na lakas na dala-dala niya sa lahat ng panahon. Nang tumayo si Maya Santos sa loob ng malawak at kumikinang na bulwagan ng kanyang bagong restaurant, hindi lang makintab na sahig at eleganting mga chandelier ang nakita niya. Nakita niya ang mga alaala, ang mahahabang umaga ng pagpapakulo ng kanin sa nanginginig na apoy, ng pag-aalis ng alikabok sa kanyang kahoy na pwesto sa ilalim ng araw, ng dahan-dahang paglalagay ng pagkain sa harap ng isang lalaking binaliwala ng lahat. At ngayon, nakatayo sa isang espasyo kung saan ang mga menyu na may gintong palamuti ay nasa bawat mesa. Huminga siya ng malalim, halos hindi makapaniwala. Ito ang mesa ni Maya, ang kanyang restaurant. Ipinangalan hindi sa kanyang tagumpay, kundi sa kanyang paglalakbay. Ibinigay sa kanya ni Kevin Anderson ang paraan, ngunit ang kanyang kabaitan ang humawi ng landas dito. At ngayon, ang grand opening ay hindi lang isang seremonya ng pagputol ng laso. Ito ay isang pag-uwi. Ang laso sa labas ay kumikinang sa liwanag ng umaga.
Dose-dosenang mga kapitbahay, lokal na leader, dating customer, at maging mga mamamahayag ang nakatayo at nag-aabang. Ngunit hindi nakasuot si Maya ng designer na bestida o takong. Nakasuot siya ng malambot na asul na kamiseta at simpleng itim na sapatos. Hindi niya binago ang kanyang esensya, kundi ang kanyang abot tanaw. Nandoon din si Kevin, nakaupo sa kanyang silya, kalmado, present, at ipinagmamalaki. Sinusundan ng kanyang mga mata si Maya habang humahakbang siya para magsalita. Ang kanyang boses, na may bakas pa rin ng kababaang loob, ay malinaw na narinig. Nagsimula akong maghain ng pagkain sa ilalim ng isang puno gamit ang mga hiniram na kaldero, sabi niya. Noon, hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas. Alam ko lang kung paano ibahagi ang mayroon ako, gaano man kaliit. Ngayon, binubuksan ko ang mga pintong ito, hindi lang para sa mga may magagarang suite at kurbata. Ang lugar na ito ay para sa lahat. Lahat ng nakaramdam na hindi sila nakikita. Pumalakpak ang mga tao, ang ilan ay tahimik na tumango. Ngumiti si Kevin, mabagal at kontento. Ngunit hindi pa tapos si Maya. Lumingon siya at itinuro ang puting truck na nakaparada sa tabi ng restaurant. Nakalimbag sa gilid sa malalaking asul na letra, linya ng pagkain ni Maya. Mainit na pagkain na may dignidad. Lumambot ang kanyang boses. Bawat linggo pupunta ang truck na iyon sa parehong mga kapitbahayan na pinanggalingan ko. Sa ilalim ng mga tulay, sa gilid ng mga istasyon ng tren, malapit sa mga sulok ng palengke, saan man may nagugutom. At hindi lang pagkain ang ibibigay natin, bibigyan natin sila ng respeto. Nang mahulog ang laso, personal na binuksan ni Maya ang mga pinto ng restaurant. Sa loob, ang amoy ng rosemary na manok at kanin na may mantikilya ang pumuno sa hangin. Isang mahinang jazz ang tumutugtog sa background. Elegante, ngunit hindi mapagkunwari. Malinis, ngunit mainit pa rin. Ang mesa ni Maya ay itinayo para maging parang isang yakap. At ganoon nga. Isang lalaking naka-gray na blazer ang lumapit sa isang babae sa kanyang mesa at bumulong. Hindi ko inaasahan ang isang lugar na tulad nito mula sa isang tulad niya. Narinig ito ni Maya. Hindi siya natinag. Lumingon lang siya sa susunod na bisita na may ngiti at sinabing, "Welcome, handa na po ang mesa ninyo." Nang hapong iyon, lumabas si Maya sa likod na pinto, nakasuot ng simpleng damit, sombrero at apron. Sumama siya sa mga tauhan na nagkakarga sa food truck. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Isa sa mga staff, isang dalagitang nagngangalang Rosie, ang nagulat. "Ma'am, hindi niyo na po kailangang gawin ito." Pinunasan ni Maya ang pawis sa kanyang noo. "Alam ko, kaya ko to ginagawa." Nagmaneho sila sa South Ridge Avenue, kung saan ang mga basag na bangketa ay nagkukwento ng paghihirap. Kumaway ang mga bata nang bumagal ang puting truck. Lumabas si Maya at nagsimulang mamigay ng mga kahon. Bawat isa ay may kanin, munggo, gulay, isang bote ng tubig at isang sulat kamay na mensahe. Ang nakasulat, "Mahalaga ka, kumain ng maayos, manatiling malakas." Isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang tumingala, nagulat. "Ikaw yung babae sa TV, yung sa restaurant." Tumango si Maya. Iniabot niya sa kanya ang isang kahon at naupo sa tabi niya sa gilid ng daan sandali. "Dati, ako yung nakaupo rito," sabi niya. "Ang pagkakaiba lang, wala kang nag-aabot sa akin ng pagkain noon." Tiningnan niya ang pagkain, pagkatapos ay sa kanya, "Pagpalain ka ng Diyos." Nang gabing iyon, pabalik sa mesa ni Maya, tinanggal niya ang kanyang apron at pumasok sa kanyang opisina. Sa kanyang mesa ay isang naka-frame na larawan, si Kevin at siya na nakatayo sa tabi ng truck, parehong nakangiti. Dahan-dahan siyang naupo, masakit ang mga binti ngunit puno ang puso. Binuksan niya ang isang maliit na drawer at kinuha ang isang kwaderno. Sa unang pahina, isinulat niya, "Ang mesa ni Maya ay hindi tungkol sa kinita ko,
Tungkol ito sa kung ano ang tumanggi akong mamatay sa loob ko. Ang kabaitan. Kinabukasan, isang grupo ng mga batang propesyonal ang bumisita sa restaurant para mananghalian. Isa sa kanila, isang babaeng may clipboard, ang humiling na makausap si Maya. Miss Santos, gumagawa po kami ng isang kampanya para isulong ang responsibilidad sa lipunan sa negosyo. Ang kwento nyo? Ang mga ginagawa niyo? Eksakto po iyon sa gusto naming itampok. Napapikit si Maya. Hindi po ako sanay sa spotlight. Sumagot ang babae, nasa spotlight na po kayo. Sa pagtatapos ng linggo, ang mesa ni Maya ay hindi lang nagsisilbi sa mga lokal. Naging simbolo na ito. Hindi ng kawanggawa, hindi ng swerte, kundi ng layunin, ng kung ano ang nangyayari kapag nagpasya ang isang tao na gumawa ng mabuti nang hindi umaasa ng palakpak. Ang mga staff, na dating hindi sigurado, ngayon ay kumikilos ng may kumpiyansa. Ang mga waiter ay bumabati sa mga bisita ng may tunay na ngiti. Ang mga kusinero ay naghahain ng bawat ulam ng may pag-iingat. At si Maya, sinisigurado niyang bawat isang taong pumapasok sa mga pintong iyon ay nararamdamang nakikita. Hindi lang sineserbisyuhan, nakikita. Madalas bumisita si Kevin. Hindi bilang panauhing pandangal, kundi bilang isang tahimik na taga-suporta. Sabi niya minsan kay Maya, ang pinakadakilang yaman ay hindi kung ano ang iyong iniimbak, kundi kung ano ang iyong ikinakalat. Tumango si Maya, pagkatapos ay idinagdag, at hindi pa po ako tapos magkalat. Sa pagtatapos ng bawat linggo, tatayo siyang muli sa tabi ng food truck, nakasuot ng simpleng damit, namimigay ng mga kahon. Hindi niya kailanman sinabi sa mga tumatanggap kung sino siya. Para sa kanila, siya ay isang taong nagmamalasakit lang. At iyon, para kay Maya, ay sapat na. Isang gabi, isang tinidayer ang lumapit sa kanya habang naghihintay sa pila sa truck. Hawak niya ang kanyang pagkain, tiningnan siya at nagtanong, bakit niyo po ito ginagawa? Nakaangat na po kayo. Huminto si Maya. Lumuhod siya sa antas ng kanyang mga mata at sumagot, dahil may isang taong nagbigay sa akin ng pagkain noong gutom ako. At ngayon, gusto kong maging taong iyon hanggat nabubuhay ako. Habang lumulubog ang araw sa likod ng South Ridge, nagkakalat ng ginintuang liwanag sa mga kalye, nakatayo si Maya roon. Ang kanyang apron ay bahagyang may mantsa, pagod ang kanyang mga kamay, ngunit payapa ang kanyang kaluluwa. Ang dalagitang dating nagpakain sa isang estranghero sa ilalim ng isang puno, ngayon ay nagpapakain sa isang buong lungsod. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagmamahal. Ito ang kanyang pagbabalik, ang kanyang regalo pabalik sa mundo. At nagsisimula pa lang siya. Si Kevin Anderson ay laging ang taong nilalapitan ng mga tao, hindi iniiwasan. Ang kanyang mukha ay dating pumupuno sa mga screen ng boardroom, at ang kanyang boses ay dating gumagabay sa direksyon ng malalaking pamilihan sa pananalapi. Ngunit ang kapangyarihan, gaya ng matututunan niya, ay hindi sumisigaw kapag nawawala. Ito ay bumubulong, kumukupas, at pagkatapos ay iniiwan ka na walang anuman kundi katahimikan. Maraming taon bago pa man siya nakita ni Maya sa wheelchair na iyon, nakaupo si Kevin sa dulo ng $100 milyong na mesa. Pinatakbo niya ang isang imperyo sa pananalapi na itinayo hindi lang sa pera, kundi sa ideya ng legacy. Kahit papaano, iyon ang ilusyon. Sa likod ng makintab na sahig at mga salaming opisina ay may mga pating na naka-tailored na suit at may mga kutsilyo sa kanilang mga ngiti. At isang pagkakamali, isang pagkukulang, o kaya inakala niya, ang kailangan lang para lamunin siya. Nagkaroon ng isang transaksyon na inaaprubahan sa kanyang opisina na nakaugnay sa isang partner company na sangkot sa mga ilegal na operasyon sa ibang bansa. Pinalaki ito ng media na parang apoy. Sumigaw ang mga headline ng pagtataksil, katiwalian, pandaraya. Sa loob ng ilang araw, umatras ang mga investor, nagrevolusyon ang mga shareholder. Nagpatawag ng emergency meeting ang board. At sa silid na iyon, kung saan dati siyang hindi magagalaw,
Bumoto sila ng nagkakaisa na paalisin siya. Walang tumingin sa kanya sa mata. Maging ang lalaking dating tumatawag sa kanya na kapatid. Maging ang katulong na dating nagdadala sa kanya ng kape na may ngiti tuwing umaga. Sa loob ng ilang linggo, gumuho ang imperyo. Hindi pa siya bangkarote. Ngunit ang kanyang pangalan, iyon ang bahaging hindi niya inaasahan. Ang paraan ng paglaki ng katahimikan sa paligid niya. Ang mga teleponong dating tumutunog bawat oras ay huminto. Nagpalit ng numero ang mga tao. Nawala ang mga imbitasyon. Naghintay ang mga reporter sa labas ng kanyang bahay, ngunit walang mga kaibigang pumasok sa pinto. Ang kanyang mundo ay lumiit sa isang mansyon na puno ng hungkag na alingawngaw. Pagkatapos ay dumating ang aksidente sa sasakyan. Hindi ito nagbabanta sa buhay, ngunit nag-iwan ito ng pinsala sa kanyang gulugod, sapat para mangailangan ng operasyon at paggaling sa isang wheelchair sa loob ng ilang buwan. Mag-isa. Ang mga nurse ay dumarating at umaalis. Ang mga therapist ay mabait ngunit malamig magsalita at ang salamin sa kanyang banino ay nagsimulang maging parang isang estranghero. Isang gabi, hindi makatulog, natagpuan niya ang sarili na naghahalungkat sa isang kahon mula sa kanyang mga taon sa kolehiyo. Sa ilalim ay isang larawan. Siya at isang babae sa isang kusina, parehong tumatawa. Siya ang punong kusinera sa diner kung saan dati siyang nagtrabaho bilang tagahugas ng pinggan noong kanyang junior year. Naalala niya ang pangalan niya, Dolores. Dati niya siyang binibigyan ng sobrang tinapay. Itinatago ang sabaw sa mga basong papel kapag alam niyang wala siyang pambili ng pagkain. Hindi siya kailanman humingi ng pasasalamat. Ang alaalang iyon ay kumapit sa kanya ng ilang araw. Sa isang mundong ang lahat ay tungkol sa imahe, nakita niya ang nasa likod ng dumi sa kanyang apron at itinuring siyang isang tao. Nanatili iyon sa kanya. Nang gumaling si Kevin ng sapat para makagalaw, hindi na siya bumalik sa mundo ng negosyo. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian, isinara ang mga account, tahimik na nag-donate ng mga stock. Pinanatili niya ang isang abogado, isang accountant, at gumawa ng isang desisyon na maging sila ay nagtaka. Mawawala ako sa radar, sabi niya sa kanila. Napapikit sila. Mawawala sa radar, sir? Ulit ng accountant. Oo. Hahanapin ko ang isang bagay na totoo. Isang taong totoo. Nagsimula siya sa paglipat sa isang simpleng apartment sa ilalim ng isang pekeng pangalan. Mula roon, minapa niya ang mga lungsod sa buong estado. Gumawa siya ng isang plano. Hindi para subukin ng mga tao, hindi para bitagin ng sinuman, kundi para magmasid, para malaman kung mayroon pa ring kabaitan kapag hindi ito makikinabang sa gantimpala. Sa San Roque, may kakaiba. Ang bayan ay pagod, kupas, puno ng mga sugat sa ekonomiya, ngunit mayroon itong tahimik na ritmo. Hindi ito nagkunwari na higit pa sa kung ano ito. Ang katapatang iyon ang umakit sa kanya. Bumili siya ng isang lumang wheelchair at isinuot ito na parang isang badge, hindi para manlinlang, kundi para isuko ang anumang kalamangan na dati niyang taglay. Pumili siya ng isang punit-punit na Amerikana. Pinahaba ang kanyang balbas na natiling tahimik. Araw-araw, itinutulak niya ang kanyang sarili sa sulok malapit sa pwesto ni Maya. Hindi siya kailanman na malimos, hindi humingi. Dumaan ang mga tao. Ang ilan ay naghulog ng barya. Ang iba ay umiwas ng tingin. Ngunit isang babae, isang dalagitang morena na may matatag na mga mata at pagod na mga kamay, ang nakapansin sa kanya. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi araw-araw. Nagsalita siya nang may init, iniabot sa kanya ang pagkain, at ni minsan ay hindi nagtanong kung ano ang maibibigay niya bilang kapalit. Kapag umuulan, nagdadala siya ng payong. Kapag malamig, isang kumot. Hindi siya ngumiti para sa mga kamera, walang mga kamera. Nagmalasakit lang siya. Para kay Kevin, sagrado iyon. Patuloy siyang bumalik, hindi dahil kailangan niya ang pagkain, kundi dahil kailangan niyang maniwala na mayroon pa ring mga taong tulad niya.
At pinatunayan ito ni Maya. Tahimik, matatag. Lumipas ang mga buwan bago pa man siya nagsalita. Ngunit nang sa wakas ay ginawa niya, ito ay sa isang sulat, isang linya. Magkita tayo, Sapphire Hotel, 4A. Kahit noon, hindi niya alam kung darating siya. Ngunit dumating siya, at nang pumasok siya sa hotel na iyon, nahihiya, kinakabahan, hindi sigurado, nakita niya hindi lang ang babaeng nagpakain sa kanya. Nakita niya ang lakas. Nakita niya ang tapang na kaiinggitan ng karamihan sa mga CEO. At alam niya na siya, hindi siya, ang uri ng leader na kailangan ng mundo. Nang araw na iyon, nang ibunyag niya kung sino siya, hindi niya inaasahan ang pagpapatawad. Hindi niya inaasahan ang palakpak. Inaasahan niya ang mga tanong. Ngunit sa halip, nakinig si Maya. Hindi para humusga, kundi para umunawa. At sa kanyang pag-unawa, natagpuan ni Kevin ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, kapayapaan. Ngayon, pinapanood siya mula sa malayo. Itinatayo ang food truck, pinapatakbo ang mesa ni Maya, niyayakap ang mga matatanda sa mga kalye. Hindi na niya iniisip ang halaga ng pera o kapangyarihan. Naunawaan niya na mga kasangkapan lamang sila, hindi pagkakakilanlan. Iginulong niya ang kanyang silya sa Southridge isang tahimik na umaga, pumarada sa labas ng mesa ni Maya at naghintay na mapansin siya ni Maya. Lumabas siya 10 minuto ang lumipas, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Nagtama ang kanilang mga mata. Nandito ka para mag-almusal? Tanong niya. Ngumiti si Kevin. Hindi, pinapanood ko lang ang layunin sa aksyon. Tumawa si Maya. Ang corny mo pa rin. Lagi, sagot niya. Habang nakaupo silang magkasama sa ilalim ng awning, humihigop ng kape, sumandal si Kevin at huminga ng malalim. Dati, akala ko nasa akin na ang lahat, sabi niya. Ngayon, napagtanto kong nangongolekta lang ako ng mga distraction. Itong tahimik na umaga, itong kape, ang truck mo na nagpapakain sa mga tao sa kanto, ito ang lahat. Dahan-dahang tumango si Maya. Nakakatawa, no? Pareho nating kailangang mawala ang lahat para makita ang mahalaga. Tumingin si Kevin sa bangketa kung saan isang bata ang hawak ang kamay ng kanyang ina, nakatitig sa restauran ng may pagkamangha. O baka, sabi ni Kevin, kailangan nating mawala ang lahat para maging isang taong karapat-dapat makilala. At sa sandaling iyon, walang mga spotlight, walang mga suit, walang mga boardroom. 2 tao lang na magkatabing nakaupo. Ang isa ay nagtayo ng mga tore, ang isa naman ay mga tulay. At magkasama, muli nilang itinayo ang paniniwala sa sangkatauhan, sa kabaitan, sa pangalawang pagkakataon. Para kay Kevin, hindi lang ito isang kabanatang nagsara. Ito ay pagtubos. Sa wakas ay nakamit. Hindi mula sa isang hurado, hindi mula sa Wall Street, kundi mula sa isang babaeng walang dahilan para magmalasakit at pinili pa ring gawin ito. At iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba.